ng mundo ngayon, dahil sagaan natin na maglingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Pag naisip natin, tatalo na lang ako para maging sikat ako. Wala na eh. Tiyan mo yun. Sino naging sikat nung tumalon ka? Di ba yung mga vlogger? Di ba? Kumita sila sa YouTube. Bakit? Kasi dahil tumalon siya parang ari ng stab. Di ba? Kaya purihin ng Panginoon mga kapatid. Tayo ay nandito muli upang mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat napakahalaga ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, marami nang nanonood sa atin ngayon at alam niyo na chiko yung aking live at live niyo dyan sa mga live na yan, maabot na ng 400 yung viewers ko ngayon na nanonood. So, ibig sabihin, nanonood sila ng ating ginagawa na talagang tinitingnan na kung talagang totoo ang ating paglilingkod sa Panginoon o totoo talaga na tayo ay nag-worship sa Panginoon o talagang totoo ang ating pinangangaral, kaya sila nanonood. Kaya prayer ko sa 5,000 kong friends, ang prayer ko, lahat sila ay maligtas. Parang wala yung uwimin Yun. Ay kayo, 5,000 kong friends, kasama kayo eh. Diba? Kaya kailangan nyo mag-amen. Yun ang gusto ko mga kapatid. Kaya kung ikaw hindi pa nagpiprerequest sa akin, talo ka pa ng mga scammer. Madalas mag-request sa akin mga scammer. Hindi ko muna ina-accept sila. Sabi ko, manood ka na muna dyan. Okay, anyway, diretso na tayo mga kapatid sa ating pag-aaral. Nandiyan na po sa aking screen yung aking yung topic natin. Doon sa screen nila, ewan ko kung nandoon. Hindi pa na kasi alam eh. Ngayon, aalamin na natin. Ang pamagat po natin topic ngayon ay Peter's Denial of Christ. Denial. Si Peter po ay dininay niya ang Panginoon. Ito'y pag-aralan po natin mga kapatid sapagkat tayong lahat ay nais nating malaman to. Buksan po natin ang aklat sa aklat ng Lucas. Luke chapter 22, verse 54 to 62. Andoon may upuan doon sa likod doon sa natatakpan, kailang nakasiksik doon sa sulok. Wala nang tayo upuan. Ay doon, kung wala kayo upuan, ayun yung buksan yung upuan natin na tinatago doon sa taas, marami upuan. Kasi itong aral natin ngayon, maabot ng 3 hours yata ito eh. 3 hours kasama na yung ating uwian. Glory to God. Welcome po sa ating mga kapatid na galing Pilipinas. Ang ating kapatid na Sister Silent, na laging silensyo. Laging silent. Siya po ay galing Pilipinas. Bini-welcome po natin ngayon. Nandito po siya ngayon. Kasama po natin sa ating panalangin, sa ating pangangaral ngayon, yung umuwi naman sa Pilipinas na mga ating kapatiran. Lalong-lalo na kayong mga nanonood ngayon na hindi ko kilala ko siya hindi, mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi nanonood kayo eh. Dahil kung hindi kayo nanonood, hindi kayo mahal ng Diyos. Kasi lalagpasan niyo yan. So, ibig sabihin, ang Diyos nagbibigay ng pagnanasa na tayo makapanood ng salita ng Diyos. Di ba? So, sabi po dito sa Luke chapter 22, verse 54 to 62, babasahin po natin sa wikang Tagalog. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman, sumusunod sa kanya. Pakinggan niyo mabuti ang teksto ha, para maintindihan natin. Ngunit malayo ang agwat. Yan, malayo. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro naman nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya ay pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang tao ito, sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Jesus, ni Pedro. Aba, hindi. Sagot niya, hindi ko siya nakikilala. Yes, Pedro. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtatanong ito, isa ka rin sa kanila. Ano? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang ng isang oras ay iginiit naman ng isa, kasama nga ni Jesus ang tao ito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Yan, sabi ng manok. Sabi ng 61, lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro.
At naalala nito, ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaw ang manok, sa araw na ito ay makaitlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po sa aming nabasa ngayon. Panginoon, kung hindi mo kami tutulungan, wala kaming may intindihan dito. Kaya hiniling po namin ang iyong kapangyarihan na ipakuna mo ang pito sa aking mga kapatid na narito ngayon. Sapagkat itong lugar na ito ay napakalayo. Panginoon, sa city ng Hong Kong, ito'y sinadya nila, Panginoon, para lang sila'y makarinig ng salita ng Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat ikaw pa rin po ang Diyos na aming kasama ngayon. Salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin na hindi po sila luluhas o hindi lalabas o hindi aalis sa lugar na ito na hindi nadala ang kasagutan ng kanilang mga kahilingan. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin. God be the glory. In Jesus' mighty we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Pamalakpakan mga Pedro. Yun, salamat. Hindi ba? Hindi malingkod naman ni Pedro. Tama na, wala akong masama doon kung pumalakpak niya. Porque si Pedro yung nag-deny. Hindi na tayo pumalakpak. Hindi ba? Ngayon, pag-aralan po natin mga kapatid kung bakit nga ba dininay ni Peter ang Panginoon. Samantalang, siya ang unang-unang pinunta ng Panginoon doon sa kalagitnaan ng dagat para kunin na ikaw ay Pedro, ay sumunod ka sa akin. Gagawin kitang mamalakaya ng mga bato. Hindi, mamalakaya ng ano? Ng tao. Hindi ba ito ng tao. At hindi lang yun. Matthew 16:16, ikaw ay Pedro, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia. So maraming pinangako ang Diyos kay Pedro, pero nagawa niya pang itatwa ang Panginoon. Hindi ba iniisip niyo mga kapatid? Kaya di dapat tayo nangihina kung tayo may mga pagsubok. Bakit? Baging si Peter ay dinikitan na ng Panginoon, pero nagawa niya pang itatwa ang Panginoon. How much more pa tayo? Na tayo nakikinig lang sa salita ng Diyos at tayo sumusunod sa kanyang kalooban. So, hindi mawala sa atin na minsan-minsan, itinatatuwa natin ang Panginoon. Dahil sa baha. Di ba? Dahil sa mga bagay na mga pagsubok natin naranasan, hindi natin pinapansin ang Panginoon. Biniislab na natin siya. Dahil sa ating pangangailangan, dahil sa problema natin sa ating buhay, problema sa financial, problema sa ating mga mahal sa buhay, problema sa trabaho, problema sa kaibigan, itinatatuwa na natin ang Panginoon. Diba? Kayong mga nanonood mga kapatid, magandang umaga sa inyo lahat. Kayong mga nasa Emirates o sa Saudi Arabia, alam ko naman, panunurin nyo itong live na ito. Bukas o mamaya. Ngayon hindi, dahil busy kayo sa kanya-kanyang church nyo. Gusto ng Panginoon na madagdagan yung inyong knowledge sa banal na aklat, sa pag-aaral. Bagamat tayo mga kapatid na nag-aaral ngayon, maraming tao ang nagdi-deny sa Panginoon. Maraming tao. Sabi dito, moving forward. Moving toward the cross. Cross mga kapatid. Makikita mo mga kapatid, the revelation of the cross. Sabi sa Matthew 16:13-27, yung revelation of the cross. Dati babasahin nyo na. Jesus praying in the garden. Matthew 26:36-46. Yan, basahin na lang yun yan. Pagka kayo may time sa Panginoon, sa oras nyo, o meron kayong makanting oras. Promises for the disciples, John chapter 14. Yung promises niya sa mga disciple. Institution of the Lord's Supper, Luke 22:19-20. Pag yung mga nanonood, pwede nyo na nung i-rewind nyo, tapos i-record nyo, tapos basahin nyo sa Biblia nyo. Diba? Lalo kayong mga walang church dyan, yan Saudi Arabia, yan sa Muslim country, wala kayong mga time magpunta sa church nyo. Ito, pag-aralan nyo ito mga kapatid, napakaganda ng Panginoon, napag-aralan to. The Lord's prediction of Peter's denials, verse 31-34. The betrayal and arrest of Jesus, verse 47-53. Di ba? Kaya, mga kapatid, napakahalaga po yung nag-aaral sa salita ng Diyos. Sapagkat kapag nag-aaral ka sa salita ng Diyos, may alam ka sa salita ng Diyos, ikaw ay hindi basta-basta magigiba. Amen. Nagigiba kayo? Yes. Bakit tumalon? Yung OFW na yun. Bakit tumalon? Alam mo bakit? Wala ang protection sa kanya ng Panginoon. Kaya tumalon siya. Hindi natin sigurado kung siya ay naglilingkod sa Panginoon o nagkikilala ng Panginoon. Wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga doon, bakit siya tumalon? Maaring tinulak siya. Pero ang delikado talaga, yung pagkamatay, yung bigti. Dahil ikaw mismo kumitil sa sarili mo. Sa sarili mo. Tinitil mo ang sarili mong buhay. Na kung saan, hindi naman ikaw may-ari ng iyong buhay. Ang may-ari ng iyong buhay ay ang Diyos. Kinig ka kapatid, ang Diyos ay may-ari ng iyong buhay. Hindi ikaw. Hiram mo lang.
ang iyong buhay. Kaya may kanta ngayon eh. May kanta nga noon. Hiram sa Diyos. Diba? Narin yun? Ang aking buhay. Di ba? Ang kanta yun. Kaya lang nga, masaubusan tayo ng oras pag tinuloy ko yun. Kaya, mga kapatid, naniniwala ako na ang Diyos, mga kapatid, ang ating kasama ngayon. Ano naman? Tagal na nga ng, di ba? Worship natin, di ba? Alam niyo yung pag nag-worship? Yung kumakanta, umiindak, sumasayaw. Alam mo ibig sabihin noon? Yung mga lyrics. Kapag ikaw ay nanonood ng lyrics o nanonood ng praise and worship, unang unawain mo doon yung lyrics. Lyrics. Kasi, kahit man umiindak ka doon sa kumpas, lalong-lalo na yung sisirain ng Mr. Marian Ram sa pukpok, hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi yung lyrics di mo naintindihan eh. Yung lyrics ang pinakamahalaga doon, hindi yung tugtugan. Kahit tinitingnan mo si Sister Nell kanina na talagang rap. Ganon. Ang lyrics ang napakahalaga doon. Kasama yung indak doon, talaga yun ang talagang itsura niya eh. Sister Ping naman, yun ang itsura niya. Yun na yung itsura niya. Wala tayong magagawa, yun ang itsura niya. Pero ang pinakamahalaga doon yung lyrics number 1. Ang gaganda ng mga tayo natin sa Panginoon dito, walang problema yon. Talagang kasama yon. Dahil oras na nagkamali ka ng tayo mo rito, tiyak, tatawanan ka dyan sa live. Sigurado yun. Tatawanan ka dyan. Kaya tayo laging handa. Handa tayo. Ngayon, dahil naintindihan mo yung lyrics, ano yung sabi ng lyrics kanina? Hinahanap-hanap. Ano? Hindi ko na alam yung tunog. Ngayon lang kinanta kasi ito. Ayun. Ngayon lang kinanta yun. Hinahanap. Sino hinahanap? Oh, di ba? Hinahanap daw si Jesus o hinahanap ka ni Jesus. Nagkahanapan kayong dalawa. Di ba? Ngayon, nakuha na natin ang Panginoon. Nakuha na natin siya. Kapag ikaw ay napuspos ng praise and worship, sigurado ako, maunawaan mo yung salita ng Diyos na sinasabi ng preacher. Pero oras na di ka napuspos, sigurado ako, hihili ka, hihigap ka. Bakit? Kasi hindi mo naunawaan yung praise and worship. Oh, bakit? Bakit nga ba may nakalagay na banner? Bakit full? Nagtanong kayo sa akin eh, bakit full? Sabi niya sa akin, Pastor, bakit full gospel kayo? Alam mo ba ibig sabihin ng full? Hindi full. Ang full, F-U-L-L, ibig sabihin, it's better to give than to receive. Yan ang ibig sabihin ng kapatid. Kapag full gospel ka, mas maganda yung nagbibigay kaysa humihingi. Tulad ng aking ginagawa ngayon. Ibinibigay ko yung salita ng Diyos para sa inyo. Hindi ko pinagdadamot. Nila-live ko ito. O nakita na ba kayo ng mga pastor na ayaw nilang mag-live? Gusto nila Zoom. Bakit Zoom? Kasi ang gusto nila yung membro lang nila ang makarinig. Oh. Di ba? Eh itong live, wala itong pinipili kahit sino. Ang sabi ng Panginoon, go and preach the good news of all nations. Diba? Dahil hindi ako makalakad, dahil pilay nga ako, masakit ang tuhod ko, di ako makahayo kung saan-saan. Ang ginagawa ko, nagla-live ako. O, diba? Go and preach the good news of all nations. Huwag mo ipagdamot ang salita ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, ipalaganap ang salita ng Diyos para makarinig yung mga ganun, tulad ng mga OFW na ito, na talagang tumatalon at nagpapakamatay. Hindi nila narinig salita ng Diyos eh. Ikaw ang gusto mo doon lang sa sarili mong church eh. Palibasan, church mo bato. Oh, itong church namin, ganito lang ito. Oh, inaakit lang namin ng buti na lang nung linggo. Na-bless ako nung umuwi ako eh. Pray ako sa Lord, gabi na ako, alas 10 na ako, umuwi ko gabi ng linggo eh. Umuwi na ako, alas 10 na. Lord, naway yung aking tulda doon o aking mga gamit doon ng church ay naayos na. Kita nyo? Pagdating ko dito, binuksan ko lang yung pinto. O, umakyat na ako. Naayos na. Nag-pray ako eh. Di ba? Pero kung di ako nag-pray, maaaring iniwanan nyo ito. Lahat. Bakit di ako nag-pray? Di ba? Lahat ng tupid. maraming nangyayari sa panalangin, mga kapatid. Amen. Kaya ikaw, kahit anong panood mo, kung hindi mo inuunawa yung sinasalita dito, hindi mo talaga maunawaan. Hindi talaga maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya ang mangyayari, mga kapatid, pag oras nagkaroon ka ng pagsubok, tulala ka. Anong nangyari kay Peter, mga kapatid? Bakit dininay ni Peter si Kristo? Bakit? Tingnan. Bakit niya dininay si Kristo? At noong si Kristo ulihin, bakit siya'y lumalayo? Ngayon, China, border tayo ng China. Pag inuuli ako dito, sino kaya ang unang tatakbo? Siyempre ako. Diba? Pinapatawa ko lang kayo, may naantok na naman kasi. May naantok na naman. Okay, number 1.
Peter and his following from afar. Peter and his following from afar. Malayo. Malayong distansya ni Peter. Basahin natin yung 54 to 55. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Malayong distansya. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro naman nakiumpok sa kanila. O, ayusin niyo umpok niyo. Baka sinong didikit-dikitan niyo dyan. O, di ba? Si Peter, saan nakiumpok si Peter? Sa halip na dumikit, sumunod kay sa Panginoon, siya ay nakiumpok doon sa mga tao. Sino yung mga tao na yun? Karamihan ng mga Pariseo at mga eskriba. Yung ba inumpukan niya? So Peter was Satan's target. Ingat kayo mga kapatid, kahit kayo mananonood. Peter was Satan's target. Tinatarget si Peter ni Satanas. Samantalang si Peter ay siya na nga ang binigyan ng authority ng Panginoon magtayo ng church at siya na rin ang binigyan ng authority na humayo para mamalakaya ng isda. Walang sumagot. Walang sumagot. Hindi isda, tao. Di ba? Para mamalakaya ang tao. Di ba? Dahil nahuli. Nung pinunta ng Panginoon si Peter sa dagat, si Peter nangingisda. Nung punta ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Peter, sumunod kayo sa akin. Dahil gagawin ko kayong mamalakayang tao. Kaya nga tinawag na Fishers of Men. Ba? Fishers of Men. Kaya si Peter, hindi na siyang malakaya ng isda, kundi mamalakaya na ng tao. Ako, anong ginagawa ko? Mamalakaya ng ano? Tao. Ng kahoy. Di ba? Dito ako, kahoy yung trabaho ko dito eh. Ngayon, dahil ginagawa ko ito ngayon, mayroong time na ako'y namamalakaya ng tao. Kaya ikaw kapatid, alam mo, mahal ka ng Diyos. Ikaw na nanonood. Mahal na mahal ka ng Diyos. Alam niyo bakit? Nagagalit ka sa akin eh. Kung ikaw yung galit sa akin, mahal ka ng Diyos. Pero pag oras na tinatawanan mo lang ako, hindi ka mahal ng Diyos. Bakit? Kapag nagalit ka sa salita ng Diyos, sigurado, mahal ka ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, kinagagalitan ng mundo. Galit na galit ang mundo sa salita ng Diyos. Nakita niyo yung mga post ko mga nakaraan? Nabasa niyo yung mga post doon? May mga nagko-comment? Ba? Kung mabasahin niyo yung mga nagko-comment doon, makikita niyo, kayo na mismo mag-usga kung tama ang kanilang kinukomment. Ba? Sa halip na sila mag-follow up, tumulong, ang ginagawa nila, gusto nila akong hilain pa ba? Pero hindi na ako mahihila. Bakit? Bakit ako magpapahila sa kanila? Kung kailan pa ako naging senior citizen, saan ako magpapahila sa kanila? No way. Ang mali kasi, ganito. Ang mali, itinutuwid yun ng tama. So, ang salita ng Diyos, kinasya naman ng Espiritu upang i-rebuke, ituwid yung mga mali. Yan dapat, mga kapatid. Nakakita na ba kayo na tao na mali, tapos ituwid ng anghel? Hindi makapagtutuwid yung anghel. Walang sinabi ang Diyos na ang mga mali ng tao ay ituwid ng anghel. Diba? So, natural, ang magtutuwid sa tao na nagkakamali ay tao rin. Kaya lang, ang sabi nga ng Biblia, bago magtuwid ang tao, bago ka magtuwid sa tao, kailangan tingnan mo muna yung puwing ng iyong mata. Tingnan mo muna kung meron. Di ba? So ngayon, paano nga naman ako makapagtutuwid? Paano ako mga pangaral kung ako yung mismo ay puwing? So natural, sasabihin ko sa Panginoon, Lord, alisin mo muna aking puwing dahil kung gusto mo akong gamitin. Magpapagamit ako sa Panginoon, pero alisin mo na aking puwing. Ay, nagpagamit ako sa Panginoon. Nagalit yung mga puwing. Bakit doon tinatanggal yung puwing? Tanggalin ko ng puwing ko. O, di ba? Silang Pariseo at Eskriba. Yan, mga Pariseo ganyan eh. Nagalit sila sa Panginoong Isus. Anong sabi ng Panginoong Isus? Sabi niya, kayong mga Pariseo at mga Eskriba, nililinis niyo yung labas ng plato, labas ng mangkok, labas ng baso. Nililinis niyo. Pero hindi niyo naman nililinis yung loob. Di ba ginanya sila ng Panginoon? Hindi rebuke sila ng Panginoon, mga kapatid. So ano ibig sabihin mga kapatid? Ang gusto ng Diyos, yung nilinisin dapat yung loob, hindi yung labas. So, nire-rebuke sila ng Panginoon. Pero ang rebuke na yung pag-ibig, alam mo bakit? Ang Panginoon, nire-rebuke nila yung mga Pariseo at mga Eskriba dahil sa pag-ibig. Mahal nila ang mga nakakasala eh. Naparito ang Diyos, naparito ang Panginoong Isus para sa mga makasalanan. Ibig sabihin, yung rebuke niya doon sa mga nagkakasala o mga maling ginagawa, pag-ibig yun.
yung sinasabi ko dito sa preaching, hindi pag magpagyayabang, kundi ito po ay pang rebuke doon sa mali. Kasi ayaw ng Diyos na yung may mali. Amen. Bakit, Pastor? Hindi ka ba nagkakamali? Bakit sinabi ko ba? Hindi ako nakamali? Hindi ko mo sinabi ah. Nagsusumikap nga. Ba? Kasi pagsumikap. Kaya mga kapatid, yan one. According to Peter, we are all targets of Satan. Amen. Ha? According to Peter, we are all targets of Satan. Lahat kayo target ng Satan. Kaya lahat kayo, kahit pang marami kayong cellphone na dala, o marami kayong pera, all targets ni Satan. Saan makikita yon? 1 Peter 5:8. Oh, 1 Peter 5:8. Basahin natin mga kapatid. Sabi dito sa verse 8, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. Ano sabi? Humanda kayo at magbantay. Dahil ang dyablo ay umaatungal. Umaatungal na walang ipin to eh. Walang ipin to. Ito yung mga inahabol ng mga mga dentista. Walang ngipin. So kikita ang dentista dito eh. Di ba? So parang liyong umaatungal. At aali-aligid. Tingnan mo yung katingin mo. Umaali-aligid yan ang dyablo. Pero hindi mo makikita yun. Dahil Ephesians chapter 6 verse 12, nandoon yun sa diyan sa sumasakay siya. Diyan nakakabit siya nakakabit siya sa sa bubong. Yan. Tinitingnan ka niya eh. Titingnan ko nga kung maintindihan niya salita ng Diyos. Tatanungin ni Pastor, anong pamagat kaya ng topic? Anong pamagat ng topic natin ngayon? Denial of Christ. Amen. Alam natin eh. Aali-aligid siya mga kapatid. Tatakpan yung tainga mo para hindi mo maunawaan yung salita ng Diyos. At kung minsan, gagawin ng demonyong ito, medyo kakalabitin yung tiyan mo. Punta ka CR. Pagbalik mo ngayon, wala na. Number 2 na si Pastor. Di ba? Number 2 na. At kayong mga nanonood sa live, kahit niya kayo sa bahay nyo, oras na nakaligtaan nyo, kahit isang point ng preaching na ito, sisirain niya Satanas yun. Yan ang technique ni Satanas. Sisirain niya para hindi mo unawaan. Kasi pag naunawaan mo ito, maliligtas ka na, marami ka ng alam. Yan, galit na galit si Satanas kapag ikaw ay marami ng alam. Kaya gusto ko ni Satanas sa kulumpuin eh. Sa umuwi ako sa Pilipinas, sabi ko, paputol ko na lang yung pa ko, yung tuhod ko, paputol ko na lang. Yan ang gusto ni Satanas, para hindi ka makahayo. Kaya hindi siya nananalo talaga kapag tayo ay naging sa Panginoon, naging malapit. So, and Peter follow apart. Verse 54. Sabi niya dito, sa verse 54, sabi niya, lumalayo siya. Other indications of following from afar. Peter, self-confidence and opinion of others. Yan si Peter nagkaroon ng self-confidence. Total, ano naman ako eh. Malakas ako sa Panginoon. Kaya pinakinggan niya yung opinion ng iba. Maraming pinakinggan siya na opinion. Sabi dito, Peter, self-confidence and opinion of others. Nakinig siya doon sa mga opinion ng iba. So Peter, asleep when he should have been praying. Asleep when he should been praying. Tell me verse 45, Matras tayo. Sabi sa verse 45, tumindig siya, pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Yan. Si Jesus nung nanalangin kasi, nung bumalik kina Peter, si Peter tulog sa kay Santiago. Tulog yung mga apostol. Diba? Kaya, kung minsan talagang ayaw kong umalis dito naiwanan ko kayo. Kapag balik ko, mga tulog kayo. Diba? Parang gano'n ang ngayon kay Peter Sabi ng Panginoon, mananalangin ako, yan muna kayo Pagbalik ng mga ng Panginoon, ayun, nabutan natutulog. Sabi ng Panginoon, bakit di kayo makapagtiis kahit man lang ilang minuto? Huwag kayo matutulog. Gumising kayo dahil ang tukso ay delikado. Delikado ang tukso mga kapatid. Alam mo yung tukso, hindi naman talaga namimilit ang tukso Ay hindi namimilit. Hindi nagpo-force ang tukso.
Kaya lang, kapag ikaw ay mahina sa pananalangin, panampalataya, mahina ka sa Panginoong Isos, madadaig ka ng tukso. Maakit ka niya. Pag naakit ka ng tukso ngayon, yun ang mag-umpisa ang kalbaryo mo. O, di ba? Kaya maraming winasak na tahanan, di ba? Kanantayin, di ba? At kay rami ng, pusong sinugatan. O, di ba? Kinanta nila yun eh. Bakit? Kasi naranasan nila. Totoo yan, mga kapatid. Kaya kailangan natin palalimin yung relasyon natin sa Panginoon. Huwag natin gayahin si Peter, kaya pinangarap dito. Huwag niyong gayahin si Peter na idininay ang Panginoon. Kaya siya di ba, sa last verse natin, lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Buong saklap, ibig sabihin, grabing pagsisisi niya. Eh si Judas nga, di ba nagbigti? Napakamatay si Judas. Dahil sa pira naman yun. Ingat kayo sa pira. Bininta niya ang Panginoon. Di ba, napakamatay siya. Si Judas. Pagkanuto, hindi pera. Kita nyo kanina, sabi ng Googles kanina. Google siya. Sa bagay, bininta niya. Mga ilang oras lang lalakas ang ulan. Di ba? Sabi ko, bilisan nyo. Mag-umpisa na tayo. Baka bagsakan naman tayo ng ulan. Di ba ang ginagawa ni Satanas pananakot? Ang temong init oh. Init ngayon. Ang init. Kaya minsan ito Satanas talaga. Walang ginawa kundi magsinungaling. Sinungaling. Hallelujah. Buhay pa ba kayo? Amen! Oh, amen. May buhay pa. Oh, diyan naman. Meron ng tatamsak dyan. Kung wala, sige, matulog lang kayo dyan. Sayang yung battery. Sayang yung battery nyo. Bahala kayo dyan. Oh, lagyan nyo ng power bank, yung cellphone nyo, para matapos itong mensaheng ito. Dahil malapit na ito matapos, 2 oras na lang. Ay, 1 oras na lang. Okay, sabi po nito mga kapatid. Peter sitting among the accusers of Christ. Sitting among the accusers of Christ. Kumampi na si Peter doon sa sa mga accusers ng Panginoon. Minsan tayo Kristiyano, kumakapit pa tayo doon sa mali. Diba? Makapit pa tayo, alam ng mali, kinakampihan pa natin. Sabi ng nag-comment doon sa post ko. Sabi naman ng isa, opo, amen po. Alam ng mali, amen po. Alam ng mali, correct po. Ano ba naman yan? Hindi na lumago. Buti sana kung hindi pastor o hindi mangaral. O magalit ka na sa akin, binulgar kita dito. Peace ko ito eh. Wala kang magagawa. Sige. Maganda nga malaman mo eh, na ang katotohanan, talaga ikaw mali. Bakit? Tama, wala akong point eh. Kaya nga pinangarap kong tama dahil wala akong point. Wala akong, nilinis ko muna sa sarili ko bago ako nangaral. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Diba? O, ito. Isa pa. Pasakalye lang ito. Ano sabi sa Romans 8:37? Ano sabi doon? Ang sabi ng Romans 8:37, walang pwede makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tama, Sister Nell? Yes. Pumapasahin mo yung haba nun eh. Yes. Ano makapaghiwalay sa inyo? Yung kapigatian? Tama. Yung kahubaran? Wala. Yung gira? O yung ano? Basta walang makapaghiwalay Kahit anong gawin mo. sa kabutihan ng Diyos. Meron makapaghiwalay. Kasalanan. Ikaw, umihiwalay ka kasi. Hindi ba? O review mo yung Romans 8:37. Ikaw ang umihiwalay. Hindi yung mga yung tabak, yung yung... Umihiwalay ka eh, di meron kang paghiwalay. Oh. Sabi ni Paul, nay, and all these things, sabi nga noon, di ba? Walang pwede magpaghiwalay sa akin, sa pag-ibig ng Diyos. Meron. Si Paul yun, di nakipaghiwalay. Pero ikaw, nakipaghiwalay sa Panginoon. Diba? Diba? Pag-aralan mo yung 8:37 ng Romans. Nandyan yung, kahaba ang alang noon, ang haba noon. Hallelujah. So, kapag mali ang tao, ituwid mo na lang. Huwag mo nang atawin. O ayunan mo pa eh. Kita nyo yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, di ba? Kampi-kampian na. Kaya lang, mas mahalaga yung salita ng Diyos kaysa mga ito. Itong pag-aralan natin mga kapatid. Itong pupusan natin. So, Peter's supposed advantages and following from afar. He might not be recognized as a disciple. Kita mo? Wala na. Hindi niya na na-recognize na siya disciple. Nakalimutan niya na.
Kapag binulag ka ng Panginoon, kapag oras na ikaw ay iniwanan ng Holy Spirit, tapos ka na. Patay ka na. Iwanan ka ng Holy Spirit, malakalimutan mo na yung mabubuting ginawa mo. Di ba? Ano sabi dito mga kapatid? He might not be recognized as a disciple. He might escape persecution. Di na siya naka-escape sa tukso. Natukso na siya. Samantalang sinabi ng Panginoon sa kanya, Peter, sigurado ako itatatwang mo ako 3 beses. Ano naman ang sign, Panginoon, na itatatwa kita? Pag tumilaw ko yung manok, bago tumilaw ang manok, tatatwa mo ako. Kung di ba nangyari? Yung pangatlong tukso sa kanya, yung pangatlong deny niya, ang sabi nagsasalita pa si Peter, biglang tumilaok yung manok. Tinula na lang. Di ba? Tinula na lang yung manok. Grabe talagang ginawa ng tao ito, Peter. So, whosoever will save his life shall lose it. Sabi? Whosoever will save his life shall lose it. Sino man daw ang gusto magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Matthew 16:25. Basahin natin mga kapatid. Matthew chapter 16 verse 25. Ano sabi sa 25? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Bakit? Kasi ginawa ni Peter. Makita mo, Matthew 16:22. Sabi ito, niyayan siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Niyayan ni Peter sa Panginoon, sinabihan. May pinagsabihan siya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inahadlangan itong taong ito yung kaligtasan ng mga tao. Eh sinagot siya dito ng verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan. Di ba? Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Magagawa mo kayo sa kaibigan mo yan? Yung kaibigan mo na nakita mo ngayon na may napulot na 1,000 sa NPR. Pagkatapos ngayon, marami nakakita. Pero magkasabay kayong dalawa. Ngayon, ikaw ay pareho kayong lingkod ng Diyos. Pagkatapos ngayon, ilagay sa bulsa yung 1,000. Magagawa mo kayo sa kaibigan mo. Kunin mo lang, ibigay mo doon sa pera, sa counter ng NPR. Magagawa mo kayo. Sabihin mo doon sa kaibigan mo. Hati tayo. Pag sinabi mo yun, sigurado ako mahal mo ang kaibigan mo. Bakit? Kasi wala nangyayari doon eh. Napulot, marami nakakita. Meron may ari noon eh. Siyempre babalikan na hanapin yun. Siyempre babalik yun ang NPR pag nakita niya. O may naghahanap, pera. Yan, ang maliit na bagay. Maliit man o malaki. Kapag napagkatiwalaan ka, sigurado ako honor ka sa Panginoon. Ito yung mga kapatid. Di ba, sinabi ng amo, mamalingki ka, bilhin mo yung first class na choy-sam. Ito ang padjit, $30 ang 1 kilo. Isang yate, $30. Ngayon, makita mo ngayon, medyo maganda yata ang dahon. Parang wala naman kinainan ng uod. Third class to, third class. O sige, $10 lang. Sa palagay mo ba, gusto ng Diyos yun? Hindi gusto ng Diyos yun. Kasi dinaya mo ang amo mo eh. Di ba? Dinaya mo ang amo mo. Huwag natin gawin yung mga kapatid. Kasi maliit na bagay lang mga kapatid. Nabagsak tayo sa Panginoon. Huwag natin gawin yon. Hallelujah. Nakikita dito sa pagdinay ng Panginoong ni Peter eh. So, tingnan mga kapatid ha. So, sabi dito, whosoever will save his life shall lose it. Si Peter ay kinausap ang Panginoon, kaya lang nirebuke siya. Pinalayas ang demonyo sa kanya. Bakit? Kasi hindi lahat ng ating kaibigan nagsasabi ng totoo. Kaya yung mga kaibigan natin, mga kapatid, kailangan alamin natin ito kayo siya nasabi ito. Kaibigan ko. Baka pang pahamak ito eh. Kaya, kung ako sa inyo lang, ako sa inyo, kayo nanonood, huwag kayong maniwala sa tao. Sa Diyos. Alam mo bakit? Pag sa Diyos ka naniwala, ang Diyos magre-reveal sa iyo. Uy, mabait yan. Totoo yan sinasabi niya. Ang Diyos mismo ang bibigay siya ng salita sa bibig mo. Totoo yung sinasabi niya. Ang Diyos. Pero pag sa tao ka naniwala, nakalimutan mo ang Diyos,
wala na. Gulo ang mangyayari. Kaya maraming tukso ang nangyayari, mga kapatid. Kaya sasabihin mo naman, dahil ikaw ay tinamaan na naman, "Oh, tukso, layuan mo ako." Di ba? Ayun ang kakantayin mo eh. Wala. Wala mangyayari doon, mga kapatid. Sa Diyos ka maniwala. Kay Kristo ka maniwala. Tiyak, lalayuan ka ng tukso. Hindi pwedeng ikaw ang tatakbo, hindi pwedeng ikaw ang lalayo. Ikaw mismo. Sabay kayong maglayo, lumayo sa tukso. Kaya ang tukso, mga kapatid, yan ang sumisira sa atin. Amen. Pero mo, ang ganda-ganda ng cellphone mo, tapos bibili ka na naman ng bago. Di ba? Mayaman. Panginoon. Kasi pastor, bagong labas ito eh. Ano to? iPhone 14 na, pastor. Bakit ang iPhone mo hanggang ngayon 11 pa rin? O, di ba? O, mangungutang ngayon yung natukso, mangungutang ngayon. Siyang kaya pwede mangutang. O. Bibili niya ngayon. Antay-antayin ko na lang. iPhone 17 bibilin ko. Ay, hindi dumating ang iPhone 17. O, di, nasaan na yung inutang niya? Di ba? Ginasto sa ibang bagay. O, di ba? Ganon si Satanas pag manukso, mga kapatid. Style niya, bulok mo. Ganyan style niya. Paikot-ikutin nga ngayon. Kaya napapaikot ka eh. Di ba? Maraming mga professional, mga nag-graduate pa, mga tataas sa pinag-aralan. Napapaikot ni Satan eh. Napapaikot niya. Kaya, yan ka naman example na natin yung ating bansa. Yung mga abogado dyan, yung mga matataas sa pinag-aralan, di ba? Hindi sila kakasundo. Wala silang unity. Bakit? Kasi napapaikot sila ng Satanas. John 15:5, apart from me, you can do nothing. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa kung kayo walay sa akin. Hindi ba? Ang liwaliwanag ng Biblia. Pag hiwalay ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Ang mangyari sa iyo, ngawa ka lang ng ngawa. Tandaan mo, naghanap ka ng kaaway. Naghanap ka masisiraan. Bakit? Iwalay ka sa Diyos eh. Pag iwalay ka sa Diyos, ibig sabihin, ang kalooban ni Satanas ang gusto mong gawin. Pero kapag nasa Panginoon ka, ang kalooban ng Diyos ang gusto mong gawin. Anong kalooban ng Diyos? Pag-ibig. Ang kalooban ng Diyos, mabuti. Tignan mo itong mga usas na ito. Itong mga tao nagsasabi, by grace, by grace. By grace. I-explain ko na rin sa inyo ito diretso. Ephesians 2:8-9. Ito yung inawakan kasi nila eh. Sinisira dito yung sinisira nila yung mga pananampalataya ng mga tamang Kristiyano. Ephesians chapter 2. Verse 8-9. Itong hawak nila eh. Diba? Ephesians chapter 2, verse 8-9. Pakinggan mo ito, kapatid. Baka pastor ka na nga, kinig ka. Pakinggan mo ito. Ephesians chapter 2, verse 8-9. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Di ba? Hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Di ba? Pwede ka nang bulakbol, pwede ka nang magawang kasalanan ulit. Yung kumakalat ngayon aral. Yan. Hanggang 9. Ang problema dito, mga kapatid, itong mga kulukol na ito, mga kulukoy na ito, ng mga nangangaral na ito, hindi sila dumiretso sa 10. Dahil yung 10 ang nagpapaliwanag doon eh. Tanong, verse 10. Tayo'y kanyang nilalang, nilikas sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Di ba? Itinalaga noon pa mang una. Plano. So anong sabi? Iukol sa paggawa ng mabuti. Itong mga usas na ito, itong mga by grace na ito, na ayaw mag-ikapo, ito yung mga aral nila, mga kapatid, na kung saan, ito daw, pagkat ang Diyos daw, di mo na kailangan gumawa ng mabuti. So yung ginagawa pala natin masama. Dahil mabuti ang ginagawa natin para sa kanila. Ngayon, bakit ko ginagawa ito? Dahil yung verse 10, sinabi ni Pablo, tayo'y kanyang nilalang. Ang liwanag ko, nilikas pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Na itinalaga na ng Diyos, ng Ama, para sa atin noon pa, manguna. Tapos sabihin mo dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig. Tapos di ka nagagawa ng mabuti.
Dahil naligtas ka na, dahil Sister Piang, okay ka lang ba dyan? O pastor, nanalig naman ako? Yun lang ba, ligtasan mo? Hindi ka na pupunta sa local church mo? Hindi ka na ba go and preach, o mag-share, hindi ka na masasayo sa Panginoon, hindi ka na makakanta sa Panginoon? Yun ang pinagagawa ng Panginoon eh. Di ba? Ano sabi? Mabuti, kaya ang mabuti, iyon ang prutas o bunga kung bakit ikaw ay niligtas ng Diyos. Di ba? Tapos ngayon, ayaw mo na gumawa ng mabuti, kaya maraming mga baptis ang pupunta. Nabautis mo na ako. Ayun, nandun na naman siya sa diskuhan. Bakit? Nabaptize na ako eh. Di ba? Nanalig na ako. Kaya nga nabaptize ako, nanalig na ako eh. Mabuti ba yung ginawa niya? Pumunta sa diskuhan, naglaklak ng alak. Oh, ito si Satanas naggumawa. Tama, may bago si Satanas niya na pautot na naman. Yung vape, alam mo yun? Oh, yung sigarilyo na kung saan sosyal. Ay, ang unti-unti yung sinusunog yun ng bahaga mo. Susunugin niya ng bahaga mo, kapatid. Mas matindi pa yung sa tabako, maniwala kayo. Yan, warning sa'yo na ikaw na nanonood. Baka nanonood ka sa akin, nanigarilyo ka. Nakikita ka ng Diyos, hindi kita nakikita. Basta sinasabi sa'yo ng Diyos, tumigil ka na, kapatid. Tumigil ka na. Huwag mong wasakin ang templo ng Diyos. Tayo'y templo ng Diyos. Di ba? Tayo'y templo ng Diyos eh. Yung katawan natin templo ng Diyos. Kaya ang katawan mo, kapag may karamdaman ka, sikapin mong magamot. Bakit? Kasi templo ng Diyos yun eh. Ang magwasak ng Diyos ay parurusahan ng Diyos. Magwasak. Ay, magwasak ng Diyos. Magwasak ng kanyang templo, magwasak ng templo ng tao, ay parurusahan ng Diyos. Oh, salamat sa nag-correct. Templo ng Alam mo, ito ang maganda mga kapatid kapag tayo na sa Panginoon. Bakit? Alam mo, nagkamali ako ng salita, may nag-correct. Pero pag wala nang kukorek na, patay na. Tapos na. Pati yung sa salita. Anong balik na rin? Bakit? Kasi wala nang nag-correct. Bumuti yung nag-correct sa akin, hindi galit sa akin. Glory to God. O kayong mga nanonood dyan, magtamsak naman kayo, mag-correct naman kayo. heart ng apostol na wala. Diba? O yan, naubusan na ng battery. Ito na, number ano na ba tayo? Number 4. Lubat na. Lubat na. Ba, number 4? Wala naman number 4, number 2 pala. The crowd in each quest for a disciple. Paghanap. 56-60. Sabi natin, 56-60 ng yung ating teksto. Verse 56 to 60. Sabi dito mga kapatid, pagkaraan, nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Wala pang vlogger, wala pang mga cellphone, wala pa. Pero sabi ng utosang babae, sabi ng domestic helper, yan, tingnan siya. Nakita siya ng isang utosang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito, sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro, aba hindi. Sagot niya, hindi ko siya nakikilala. Ang hirap nga sa mga kapatid. Porque si Kristo yung hinuli na, pinapalo na, yung torture na, yung mga follower niya, nagsitago na. Siguro pag hinuli ako dito, saan kayo tatago dito? Wala kayong lulusot lang dito, may kandado yun. Di ba? Ilalim na lona. Diba? Hulak na lang ng dami. Pero pag ang pananampalatay totoo mga kapatid, totoo ang puso natin, magdadamay-damay tayo. Parang mga didisit, di ba? Damay-damay sila, kahit mali ang ginagawa nila, damay-damay pa rin sila. DDS. So, sabi dito mga kapatid, pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki. Ginigising ko lang kayo mga kapatid. At nagtanong ito, isa ka rin sa kanila. Isa ka rin sa kanila, no? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na isang oras, ay iginiit naman ng isa. Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo. Nakilala. Yung mukha niya kasi, nakilala siya sa mata. Pilipino ka. Bakit ka tumatanggi? Di ba? Hindi ka naman singkit eh.
Kasi bilang kita, isa kang Galileo. Ngunit, sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Ang tindi ng sagot niyo, talagang idininay niya talagang Panginoon. Hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Ganyan ang tao kapag takot mamatay. Idininay niya kung atot maaari. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ng manok. Tumilaok na yung manok. Kaya, ayun, naalaala ngayon ni Pedro. Mali nga, ginawa niya. So, Jesus was the center of the crowd discussion. Diba? Si Jesus, yung sentro ng araw na yun. So, the crowd may be more interested in Jesus than you think. Mas interesado yung crowd kaysa si Jesus yung ating ipokus. Diba? Ganun sa mga gawain, diba? Sa mga gawain ng Panginoon, lalong malalaking church. Diba? Sana katingin yung mga tao, wow, dami dito. Asan kayo banda yung pagkain? Oh, diba? Salit na makasintro sila sa Panginoong Isus, doon sila sa crowd nakasintro. Hinahanap nila eh. Matagal nilang hinahanap. Nakita ko sito nung Miyerkules, doon sa Central. Kita. Sa halip na mag-focus sila sa praise and worship at mga sumasayo ng mga tambourine dancer, alam mo, ayun siya. Di ba? Nakatingin sa crowd. Sa halip na tumutok sa worship. Di ba? Kaya pag ikaw ay nasa Panginoon, dapat ikaw ay nakapokus doon sa Panginoon. Nakadiretso ka. Huwag kang tumingin doon kung nandoon yung kaaway mo sa kaliwa. Nandoon naman yung naninira sa'yo sa kanan. Huwag mo tingnan yun. Dumiretso ka sa Panginoon, makikita mo. Paglingon mo yan, lalapit sila sa'yo. Paglapit nila sa'yo, sabay yakap yan. Bakit? Kasi hinihip mo sila ng Panginoon. Pag-ibig, mga kapatid. Pero kung nasa Panginoon ka na pagkatapos kayo, nakita mo na yung kaaway mo eh. Tatago-tago ka pa. Ay, wala. Diba, Sir Marek? Diba? Glory to God. Diba? Tayo, diba? Diba? Tulog ka siguro, kaya ka nabanggit. O, diba? So, yung mga kinakapat ka, Tapos na yung live. ganun ang Panginoon, mga kapatid. Kumukos tayo kay Lord. Kayo, nanonood. Kumukos kayo dito sa akin. Kay Lord, yung lumalabas sa bibig ko. Huwag kayong focus doon sa yung distract. Okay, pa-distract. Dahil ang distraction, sabi ko nga sa inyo kanina naghahanap siya ng masisila. Di ba? Aligid siya. Mamaya sabi, biglang kumato yung paa mo. Di ba? Daming paraan si Satanas, mga kapatid. Daming paraan. Ang ginagawa niya. Hallelujah. So, the maid said, this man was also with him. Peter replied, woman, I know him not. Nakakaintindihan ka ba ng English? Yung mga hindi nakakaintindihan ng English, ini-English ko. At least, kahit paano, yung mga foreigner, may English din sayangin lang oras, may English din. Di ba? Kapit babasa ko rito. The world is looking for people who will identity with Jesus. Di ba? Ang mundo raw ay naghahanap ng tao na mayroong identity sa Panginoon. Iyon yung mga tao na gusto ng Diyos magturo. Think of the impact Peter might have had on the crowd. Instead, he denied his Lord again. Dinay niya naman ang Panginoon. Pang-klase si Peter talaga yun. Palipasa nga naman si Peter, wala talagang pinag-aralan. Walang pinag-aralan si Peter, illiterate si Peter, mga kapatid. In English, illiterate. Wala siya pinag-aralan. Pero tingnan mo, ano ang gusto ng Panginoon? Yung illiterate. Kaya kung ikaw marami kang tinapos, ngayon, magpaka-illiterate ka lang. Ano ibig sabihin? Paano, pastor, ako magiging illiterate? Gumastos na nga ako naubos na yung lupa ko sa pagpapaaral. Tapos na ako ng doktor. Tapos na ako ng kung ano-anong kurso. Tapos na yung anak ko ng nurse. Tapos na. Bakit ako mag-illiterate pa? Itong ganito. Ganito siya kang illiterate. Ibagsak mo yung pinag-aralan mo. Ibig sabihin, humble yourself in front of God. Humble. Pag sinabing humble, lumuhod ka sa harapan ng Panginoon, mapakumbaba ka. Tanggalin mo lahat ng pride mo, tanggalin mo lahat ng fried chicken mo, lahat ng pit, tanggalin mo lahat yun. Yung kayabangan mo, tanggalin mo lahat yun. Iyan ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Tanggalin, di ba balang? Ngayon, ayaw ka ng Panginoon patawarin dahil ang yabang mo. Si David,
Saan pumunta si David? Nung ayaw sa patawaran ng Panginoon, pumunta siya sa kwarto, si David. Nagpa-opera na lang siya. Dahil ayaw sa patawaran ng Panginoon, nagpa-opera siya sa puso. Anong nangyari nung pumasok sa kwarto? Pagpasok niya, inoperahan siya ng Panginoon. Create in me a clean heart. Oh God. Di ba? Ano sabi ng David? Create in me a clean heart, oh God. Oh, di ba? Restore. May salvation. Wala na si David na nararanasan na kapayapaan. Wala na siyang naranasan na saya. Hindi na siya masaya. Kahit pabigyan siya ng maraming pera. Kahit pabigyan siya ng maraming mangga. O anong mga mapagkain, mga chocolate, mga anong klaseng chocolate. Wala na si David na naranasan na kasayahan. Wala na talaga. Tapos na. Kaya ginawa ni David, pumunta na lang sa operasyon. Nagpa-opera lang siya. Ang sabi David, restore unto me the joy of my salvation. Yung joy! The joy of my salvation. Pag nawalang joy ng salvation mo, tapos ka na, tapos na. Tapos ka na. Okay. Pa-opera ka sa Panginoon. Ayaw ka patawaran ng Panginoon. Dahil binagsak mo na nga yung pinag-aralan mo eh. Laki pinag-aralan ko, pabagsak mo na ito. Pero ayaw ng Panginoon. Ikaw naman, pastor, ang sabi mo Romans 9:18 pinatitigas ng Diyos ang nais siya pagpatigasin at pinalalambot niya at nais kinahabagan niya ang nais ng kahabagan. Pagtiyaga ka, hanggat hindi ka pinalalambot ng Panginoon, hindi ka kinahabagan ng Panginoon, huwag kang tumigil sa pagluluhod sa Panginoon. Yung babae na isa, saan ba yun? Ang kulit niya sa Panginoon. Ang sabi ng mga disciple, sagutin mo na kasi yan, ang kulit para tumigil na yan. Di ba? Kulitin mo ang Panginoon. Pag kinulit mo ang Panginoon, sasagutin ka ng Panginoon para tumigil ka na. Kaya ganun tayo mga kapatid, kulitin natin ang Diyos. Meron kang hinihingi sa Panginoon? Gusto mo ba ng kapayapaan? Gusto mo ba gumaling ang karamdaman mo? Gusto mo pagpala ng business mo? Ano sabi ng Panginoon? Come to me. Come near to God. And He will come near to you. Di ba? Problema kung saan sa tayo lumalapit Sa halip na sa Panginoon ka lumapit, magpupost ako ngayon. Facebook. Baka sakali, may matouch. Diba? Sinod muna natin mga kapatid. Pag silod inuna mo, makikita mo lang ang notification mo. Wow, 1 million. Viewers. Himala ito Tawagan ko si pastor, baka hindi totoo ito. O di ba? Di ba? Isang guni mo pa rin sa akin siyempre naman, kung ayaw mo ako bigyan, isang guni mo pa rin sa akin. Di ba? Gising mga tulog. So mga kapatid, sabi po dito. Wala akong napulot na. Number 3, last na tayo, kakain na tayo. Last, number 3. Alas 3, ang oras. At advance lang ang tulo ko. Okay. Number 3, the Lord in His look at Peter. The Lord's in His look at Peter. Verse 60-61. Sabi dito, ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko po nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaw ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala nito ang sinabi ng Panginoon bago tumilaok ang manok. Sa araw na ito ay makaitlo mo akong katatwa. Nung makita niya nung tumilaok yung manok, anong ginawa ng Panginoon? Lumingon. Nagsalita ba ang Panginoon? Hindi. Salbahe ka talaga, Pedro. Ganun ba Panginoon? Hindi Tinitigan lang ng Panginoon si Pedro. Tinitigan lang. Kaya ang nangyari ni Pedro, lumabas siya, nanangis ng buong saklap. Bakit? Kasi tinitigan lang siya ng Panginoon. Kaya kayo pag nagkakasala, wala kayong maririnig sa akin. Kahit kayong mga nasa live na mga kilala ko, wala kayong marinig sa akin na pambira ka naman Ilang bis mo nang ginagawa yung ginagawa mo. Wala kayong marinig sa akin. Ang ginagawa ko, nagpipray lang ako. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Tinitigan lang si Pedro. Para sa titig na yun, naalaala ngayon ni Pedro yung ginawa niya na kasalanan. Diba? Masanay tayo mga kapatid. Titigan lang lingunin lang natin. Titigan lang natin sila. Kaya pag mayroon parang nagkakasala sa'yo, titigan mo lang siya. Amen. May kasamang panalangin. Amen. Huwag mo na pagsabihan na masama. Kundi kausapin mo lang siya na diplomatic.
Kausapin mo lang siya. Kasi pag ipaya natin yun, ipinaya natin sa Facebook yun, tapos tayo masisira. Amen. Hallelujah. So, while he yet spake to the cock crew, the rooster clock synchronized with heaven. Synchronized with heaven. Only a crow, but to Peter, it means conviction. Di ba? Ano Peter? Nung tumilaok yung manok, galing daw sa langit yun, at si Peter nagkaroon ng conviction. Yun na yung sinasabi doon na sinabi doon na lumabas si Peter at nanangis ng buong saklap. Yun ang mga kapatid ang nangyari sa kanya. Grabe talaga si Peter. Kaya, huwag ka maging Peter, kapatid. And the Lord turned and looked at Peter. Jesus looked at Peter when he denied him. Wala namang pastor na si Jesus, nasa langit na eh. Sino pa i-deny namin? Di ba? Ay yung ito, narinig yung salita ng Diyos. Diba? Sinabi ko naman sa iyo na, tumalikod ka na dyan sa ginagawa mo. Kung hindi maganda, tumalikod ka na dyan sa nakakasunog ng baga. Nakakasunog ng atay. Para ikaw ay gumaling na. Diba? Yun. Muna i-deny yun. Yung Jesus looked at Peter when the cock crew. What was in that look? What was in that look? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Yung ganun. Yung pagtingin ng Panginoon sa kanya. What was in that look? Anger. Anger mo. Reproach. Condemnation. Anger, reproach, condemnation. No. Grief. Mercy, compassion, tenderness. Iyon yung ginawa ng Panginoon mga kapatid. Yung grief, mercy, compassion, tenderness. Hallelujah. Kaya ng mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Pag ito naintindihan mo na mabuti, iyak ka talaga eh. Alam bakit? Ginanon ang Panginoon na, tinutorture na siya. Pagkatapos, ikaw lang ang pag-asa na aalalay man lang sa Panginoon. Tapos ngayon, tinaguan mo pa, i-deny mo pa na hindi mo siya kilala. Diba? Sakit ng ginawa ni Peter sa Panginoon. Samantalang binigyan siya ng sa kanya itinayo ang lahat ng iglesia. Yung susi sa kanya ibinigay. Siya ang unang-unang nilapitan ng Diyos na namamalakaya ng isda. Oh. Diba? Hindi pa sapat yun na utang na loob mo sa Panginoon tapos i-deny mo. Kaya hindi ka magtataka kung bakit ang mga magkuklose friend pagdating ng araw, number 1 enemy. Magtutinitigan yung katabi mo. Diba? Yung mga magkuklose friend, pag nag-away ang matindi, tanda natin ang kapatid, pagdating ng araw, kahit magkakamag-anak, mag-aaway-away yan. Hallelujah. Okay? Let's ready na tayo mga kapatid. Ready na yung mga musician natin. Kumunta na kayo sa mga pwesto nyo. So, conclusion, the Lord